Kasi kapag nagmotor kayo wala kayong lisensya, mahuli din kayo. Mawawala din yung motor ninyo. Saka hindi maganda na makasagasa tayo ng mga kapwa nating motorista at mga kapwa-tao. So mahalaga pala na merong pag-aaral patungkol sa ganong bagay, no, sa pagmumotor. At ganon din sa buhay ng mga tao at mga Kristiyano, kailangan din nila mag-aral. Naniniwala po ako na ang Diyos hindi siya maramot magbigay ng karunungan at lagi siya nagtuturo. Gumagamit siya ng mga tao para tayo ay turuan sa pang-araw-araw nating pamumuhay. So ready na po ba tayo matuto ng salita ng Diyos? Amen. I believe na merong sasabihin ng Diyos sa buhay po natin at makakatulong ito para tayo ay mamuhay na may katapatan sa Diyos. So let us pray. Aming Diyos, maraming salamat po sa lahat ng ibinibigay mo po sa amin. Patunay na ikaw ay mabuti at hindi nagpapabaya. Sa kabila ng aming pagkukulang, nakita po namin kung paano ka kumikilos. Tinutulungan mo po kami sa tuwing kami nahihirapan. Ikaw po ang siyang nangangaliga sa amin. Ikaw po ang aming kalasag. Ikaw po ang aming tanggulan. Ikaw po ang aming proteksyon. At naniniwala po kami na patuloy ka pong nagpapamalas ng dakilang bagay sa buhay po ng bawat isa. Maraming salamat po sa iyo, o aming Panginoon. Dalayan ko po na buksan mo po ang aming mga isip at ang puso. Siyasatin mo po kami at kung meron ka pong nakikitang karumihan sa amin at natatagong mga kasalanan, ito po hinihingi po namin ng tawad. Nagawa man po namin ito sa pananalita, sa pag-iisip. Alam po namin na ito ay mga kasalanan at dapat po namin pagsisihan. Lord, tulungan mo po kami na habang kami ay namumuhay at lumalakad ng kasama mo, ay patuloy po kaming matulad sa iyo. Dalangin ko po, O Diyos, na ihanda mo rin po yung puso at isip ng mga nakikinig at nanonood ng live stream. Pagpalain mo po sila at hayaan mo po ng iyong banal na spirito na kumilos sa lugar na ito. Ikaw po ang siyang maghari, magparangalan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Isa po sa pinag-aaralan, alam ko sa mga nag-take dyan ng student license, merong mga seminar sa LTO. Merong mga signs. Merong warning signs. Merong mga karatula tayo nakikita. Siguro naman familiar kayo sa nakasulat na no parking, no? Yung P tapos naka-slant ng gano'n. Ibig sabihin nun, bawal pumarada. Ewan ko ba, pang Pilipino, kapag sinabing bawal pumarada, dun paparada. Pag sinabing bawal umihi dito, nakasulat, dun iihi. Bawal manigarilyo dito. Doon naninigarilyo. Di ba? At isa sa pinaka-common na mga makikita natin, yung mga signages. So, lahat naman po siguro tayo nakakita na ng mga warning signs. Nakakita. Meron pa po ba ditong hindi nakakita ng warning signs? Ayan. Ayan, no? Turn off your phone. Warning signs daw yan. Pero parang ano to bawal gawin. So, may warning signs at meron ding mga warning signals. Like for example, di ba sa bagyo, sabi daw ngayon ay signal number 3 na. Ewan kung tama ako 3. So, 3. Pagka sinabing signal number 3, mapanganib ba yan o hindi po? Mapanganib, no? So kapag mapanganib, dapat tayong lumabas, magpagala-gala, baka sakaling makajackpot tayo ng yero. Pagka meron pong yero doon, hindi meron na tayong ipapagawa sa second floor. Okay. So, ibig sabihin po pala, kapag tayo ay nakakakita ng mga warning signs sa daan or sa establishment, ito ay nagpapahiwatig ng panganib na kailangan nating maiwasan. So, naniniwala po ako na sa salita ng Diyos, sa Biblia, mababasa po natin, hindi lang puro pangako. Nagbibigay din po ang Diyos ng malinaw na mga warnings. Hindi lang po pangako,
kundi mga warnings din para mapigilan tayong mapahamak sa nagbabadyang panganib. Kaya yung pag-aaralan po natin ngayon may title na, pwede pong pakilipat? Yan, Beware of Dog. Sino naman nakakita dyan ng, ng signage na Beware of Dog? But marami natatawa, beware of dogs. Bakit kaya beware of dogs? Pagka tayo ay pumasok sa isang lugar, di ba, nag-trespass tayo, tapos hindi natin namalayan tong sign po na to, paniguradong may kalalagyan tayo. Kung hindi tayo humilata, sigurado may turok. Kasi beware of dogs. Pero alam nyo po ba, na yung warning po na yan na beware of dogs, nasabi din sa Bible. Try nating tingnan sa ating mga Bible, kung meron po tayong mga Bible, maganda na makita din po natin yan sa Tagalog, pero i-flash po natin dito sa English version. Matthew chapter 7 verse 15. Yan. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. Sali ng Tagalog, yung ravenous wolves na yan, gutom yan na asong gubat. So ang wolves ay part ng family ng dog. So marami yan. May hyenas, merong fox, yan ang family ng dogs. Pusa daw yung gusto pusa. So, yung mga family ng dogs na yan, mapanganib. Okay? Pero meron tayo ditong mga dogs. Ang tawag dyan ay domesticated dogs. Yung inaalagaan, nakakawag-kawag yung buntot, tas pag ginalit natin, kakagatin din tayo. So, sabi doon, beware of false prophets. Take note po doon sa salitang beware. Yung beware, kapag sinabing beware, ibig sabihin po niyan ay maging handa sa anumang panganib o mag-ingat. Ulitin ko po maging handa sa anumang panganib o mag-ingat. At kung hindi natin alam kung ano ang dapat nating iwasan, mahirapan tayong maging maingat. Meron po ba ditong nag-iingat kung hindi niya alam kung anong dapat niyang ingatan? Wala po, no? Kadalasan ang iniingatan natin ay yung mga mahalagang bagay. At isa sa pinakamahalagang bagay, hindi pala bagay, isa sa pinakamahalaga para sa atin ay ang ating sariling buhay. Hindi natin pwedeng ipagpalit, sige, sa'yo na buhay ko, kapalit ng pera. Hindi pa pwede. Bibigyan kita ng bahay, akin na buhay mo. Walang gusto nun, no? So, lahat ng tao, pinag-iingatan nila ang kanilang buhay dahil ito ay mahalaga sa kanila. At kung mayroong panganib, ayaw nila itong maranasan. Kaya gumagawa sila ng paraan para ito ay maiwasan. So meron po tayong 3 bagay na pag-uusapan. Yan. Sa pagkakataong ito, gagamit tayo ng mga palatandaan para madali nating matandaan yung ating pag-aaralan. UTI. Parang, yan, UTI, no? UTI. So, yan yung pagka inisip mo sa natural na paraan, hindi mo dapat pahalagahan. Pero meron iba mini-maintain to. Meron iba mini-maintain to. UTI. Sa medical, ang tawag sa UTI, urinary tract infection. Pero iba yung meaning nito para sa atin. Sa pag-aaralan natin ngayon. So ano ba yung ibig sabihin ng U na yan? Kasi ang sabi doon, beware of false prophet who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. Ano yung kailangan nating gawin?
para maiwasan natin itong mga panganib na ito. Unang kailangan, you understand God's Word. Yan yung you. Yan. You. Sabi, si Jesus, lagi siyang nagsasalita. Hindi siya yung nandyan lang, tas tahimik lang, sobrang bait, walang sinasabi. Si Jesus, mahilig siyang magsalita. At napauna niya ng sabihin at ibigay ang mga babala para malaman natin kung paano ito maiiwasan. Ibig sabihin, parang tayong mga bata, no, na hindi natin alam kung ano yung mga panganib, tapos sasabihan tayo kahit hindi pa nangyayari, no? Anak, yung apoy, pangluto yan. Pero kapag nilaruan mo yung apoy, mapapasok ka dyan, pag di ka pa lumayo sa apoy, mangyayari sa'yo, masusunog ka, sunod mamamatay. Nangyari na po ba sa bata na nasunog na matay? Hindi. Pero nauna nang sabihin ng magulang. Ganon din. Kunwari, sabi ng magulang, anak, magtapos ka muna ng pag-aaral. Huwag ka munang magjojowa. Huwag ka muna magjojowa. Magtapos ka muna ng pag-aaral. Hindi pa nagjojowa ito, pero sinasabihan na siya ng nanay at tatay niya. Ako, naranasan ko yun, guys. Pagka sinermonan ako ng nanay ko, sisermonan din ako ng tatay ko, ng tita ko, ng tito ko, ng lolo ko, lahat na sila na para bang nanliligaw na ako kahit hindi pa. Minsan naiinis ako noon eh. Kasi nga, akala ko, may mali na akong ginagawa. Kasi kung makasermon sila, grabe. Parang one is enough, pero sa akin hindi kailangan ng isa lang. Kailangan madami. Para bang ipinupukpok nila sa isip ko na kailangan kong maintindihan na kapag ginawa ko itong bagay na ito, mapapahamak ako. So sinasabi nila para aking maunawaan. At ganon din si Jesus. Sinasabi niya para ating maunawaan. May mga example dito sa Bible na maraming beses nagsabi ang Diyos na unawain ninyo. Ipinapauna ko nang sabihin sa inyo ito. Basahin natin sa Matthew chapter 24, verse 23 to 28. Agawin natin hanggang 43. 44 pala yan. Basahin natin. Medyo mahaba lang to, guys. Kung may nagsasabi sa inyo, si Jesus ang nagsasabi, narito ang Kristo, o naroon siya. Huwag kayong maniniwala sapagkat may lilitaw na mga huwad na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kamanghamanghang himala at mga kababalaghan upang iligaw kung maaari maging ang mga hinirang ng Diyos. 25. Take note, tandaan ninyo, ipinagpauna ko nang sabihin ito sa inyo. Advance si Lord, no? Sinabi niya na agad. Kaya't kung sabihin nila sa inyo, naroon siya sa ilang. Huwag kayong pumunta roon. Yun yung warning, no? Kung sabihin naman nilang naroon siya sa silid, huwag kayong maniniwala sapagkat darating ang anak ng tao na parang kidlat na gumuguhit mula sa silangan hanggang kanluran. Next verse. Okay. Sige, kaya nyo yan. Sumobra na. Ayan. Okay, sa baba. 28. Kung nasaan ang bangkay, doon nagkakatipon ang mga buwitre. Pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon, magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos, lilitaw sa langit ang tanda ng anak ng tao, at mananangis ang lahat ng mga bansa sa daigdig. Makikita nila ang anak ng tao na nasa
nasa alapaap at dumarating na may dakilang kapangyarihan at kadakilaan. Sa hudyat ng malakas na tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa 4 na sulok ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo, binanggit ni Jesus, unawain, understand, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag ang mga sanga nito ay umusbong at nagkakadahon na, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyo ang lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na siyang dumating. Halos naririto na. Tandaan nyo, magaganap ang lahat ng mga ito bago maubos ang salinlahing ito. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit o maging anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang pagdating ng anak ng tao ay tulad noong panahon ni Noe, na mga araw na iyon bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nag-iinuman at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Hindi nila namamalayan ang nangyayari hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Gayon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Sa panahong iyon, may 2 lalaking nagtratrabaho sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang kaliwa. May 2 babaeng nagtratrabaho sa gilingan, kukunin ang isa at iiwan ang kaliwa. Kaya't maging handa kayo dahil hindi nyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Inulit na naman, unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ng kanyang bahay. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi nyo inaasahan. So, habang binabasa natin ito, nagkwekwento dito si Jesus. At yung kwento niya, hindi yung nangyayari lang ngayon. Yung kwento niya ay yung mangyayari sa hinaharap. Pinapaunang sabi niya na. Kasi ayaw niyang makita ang mga tao, ang kanyang minamahal, na mapahamak sa oras na dumating yung panahon na iyon. At meron din sinabi, si Jesus patungkol sa kanyang muling pagbabalik. At makikita natin na hindi inilihim ng Diyos ang dapat nating maunawaan. At inutusan pa nga tayong unawaing mabuti ang sinasabi niya. Kung makikita nyo, kapag sinisikap nating unawain ang sinasabi ng Diyos, nagdudulot ito sa atin ng kagustuhang maghanda. Sabi doon, unawain ninyo ang sinasabi ko. Once na maunawaan natin ang isang bagay, saka lang tayo naghahanda. Tama? May isang bata, sinabihan, signal number 3, may pakialam ba siya? Di niya naiintindihan yun eh. Hindi siya maghahanda. Pero yung mga grown-up people, kapag sinabing may signal number 3, ano na ginagawa nila? Nagtatali na ng bubong. Kasi nga, nagiging handa sila dahil nauunawaan nila. Next, sabi doon, we become ready when we understand it first. Ngayon, ang tanong, kung hindi natin inaalam ang salita ng Diyos, ayaw nating umattend ng fellowship, hindi natin naririnig yung mga ipinapangaral na salita ng Diyos, wala tayong kagustuhan na malaman yon, hindi tayo magiging handa. Kaya pala mahalaga na a-attend tayo ng fellowship. Pupunta tayo tuwing Sunday. Pag may mga cell group, gawain, Bible study, maging masigasig tayo sa pagdalo. Hindi dahil nakikita lang natin yung mga kapatid natin sa pananampalataya, kaya tayo nag-i-enjoy, o
O kaya naman dahil may pagkain, kaya tayo sasama. O kaya dahil may tugtugan. Hindi. Dahil gusto nating marinig ang sasabihin ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng mga taong magtuturo na nandoon at tagapanguna. At kapag tayo ay may panahon pang ginagamit, ibig sabihin, tayo ay buhay pa. Pagkakataon yan para sa liksikin ng salita ng Diyos. Huwag tayo mangarap na laging gagawin ng Diyos, bubulong siya sa tenga natin, tapos sasabihin niya direkta yung gusto niyang ipasabi. Sabihin, Dave, tigilan mong pumunta sa lugar na yan. Kailangan ba talaga marinig ko pa ng audible bago ko malaman? Hindi na. Kasi merong salita ng Diyos. Merong salita ng Diyos na ipinasulat. Kasi kakaiba naman yung kung para kausapin, kailangan magpakita palagi si Lord sa harapan natin. Di ba? Baka mamatay tayo na maaga nun. Kasi yung kaningningan at glory ng Diyos, hindi kayang i-contain ng ating sariling mga katawan. No? Hindi kailangan maging kagaya pa tayo ni Moses na, Moses, hindi lahat tayo ngayon walang sandalyas. Hubarin mo. Sinasabi ng Diyos na ang salita niya ay kanyang ipinasulat at ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos. Ginagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaanan sa mga maling katuruan at sa pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. Ibig sabihin, sapat ang salita ng Diyos para maunawaan natin ang pinapasabi niya. Ang problema lang, ayaw nating basahin. Ayaw nating basahin, no? So, meron tayong gustong malaman, di ba, minsan? Kunyari, gusto natin malaman kung ilan na yung nasalanta ng bagyo, kung may darating ba na bagyo, pupunta tayo ng television. O kaya naman, mag-browse tayo sa YouTube. Pag-asa Weather Forecast. Kasi inaalam natin kung ano ba yung warning. Tama? Inaalam natin yon, nagsisikap tayo, naglalabas tayo ng effort, ginagamit natin yung time natin para mag-browse, pinapanood natin, pinapakinggan natin yung mga warnings na mula sa pag-asa, pero alam nyo ba na may mga bagay na hindi nakikita ang pag-asa. Weather forecast. Yung TV Patrol, yung ano pa ba yung mga news, o GMA News, meron silang mga scoop na ikita, hindi lahat na nasasama doon, hindi lahat na kailangan nating malaman ay nakikita natin sa KMJS. Pero si Lord, alam niya lahat ng bagay at yung kailangan nating malaman, kaya niyang ibigay. Pero konti ang nag-i-effort. Kailangan po natin mag-effort para maunawaan ang sinasabi ng Diyos. Ikalawa, na kailangan po natin gawin, yung letter T. Test every spirit. Ayan. Kung meron po tayong mga naririnig na nagsasabi, nagsasalita, di ba? Malay nyo, bula ang propeta pala yan. Kasi meron nagsasabi, di ba? Merong prophecy silang sinasabi na ganito mangyayari sa susunod na araw. Ganyan. Kailangan pala nating subukin ang lahat ng ating naririnig o kaya mababasa na isinulat ng tao o sinabi ng tao. Wala siguro nagsasalita na manok, kaya tao lang ang magsasabi. At ang magsusulat din sa mga blog post sa Facebook, tao lang din. At alam niyo po ba na sobrang laganap ang mga fake news? At ang malupit, tayo mga Kristiyano, minsan nabibiktima pa nun. Naniniwala pa tayo kaagad. Kasi hindi natin nagagawa ito. Minsan ayaw natin yung testing.
Sabi doon, test every spirit daw po. Kung merong sinasabi, i-consult natin kay Lord. Tinitesting, so tinitimbang. Sabi doon, di ba, sa 1 John chapter 4, verse 1, sa next na slide, meron, wala po ba? Okay. Basahin ko po sa English version. Beloved, do not believe every spirit. Dito na lang Tagalog. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan. Huwag pala agad maniniwala. Ang bawat nagsasabing nasa kanila ang espiritu, sa halip, subukin ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritong nasa kanila, sapagkat marami ng huwad na propeta sa mundong ito. So, dapat pala ay tinetest natin. At yung mga propeta na yan, hindi tahimik. Panigurado may sinasabi yan. Marami yung mga sinasabing mga kasinungalingan. Iba, sinasabi nila si Jesus hindi daw naging tao. Si Jesus ay hindi Diyos. Mga ganyan. No? At marami pa silang sinasabing bagay tungkol sa hinaharap. At ang sabi sa atin, kailangan daw na i-test po muna natin. Subukin. Hindi sinabing testing, gawin ko. Kunwari, may pinapagawa, gawin ko i-test. Hindi ganon. Baka mamaya, sinubukan ko nga kung talagang masama to. Subukan ko nga kung talagang mapapamakaw. Hindi ganon. Hindi kailangan, inumin muna ang lason bago ma-identify na lason yun. Meron akong nakita. Kakatawa to, yung bata yun eh. Sabi daw ng bata, ano to? Is that the Jebs? Tingnan na natin. Tinikman niya, confirm daw. So, medyo sablay siya doon. Kasi, hindi natin kailangan tikman lahat ng bagay. Baka delikado sa atin yon. One time, napahamak ako nung hindi ko ginawa yan, no? Pumunta yung mga ka-churchmate namin sa, ano ba yun? Buhay Paraiso ba yun? O Buhay Paraiso. Tapos nanguha sila ng mga, crabs. Nakalimutan ko yung tawag ng mga maliliit na crabs. Talangka. Talangka daw. So pa cute niya, no? Pag tinignan nyo, mukhang masarap. Diba? Kasi syempre, lahat kumakain. Tapos nabudulaon ng isang kapatid sa pananampalataya na may allergy, kumain ng konti. Ako naman, sabi ko, may pananampalataya naman ako eh. Gamitin ko nga yung pananampalataya ko. Hindi ako maaapektuhan yan. Kinain ko, ang dami. Yun, pagkatapos nun, nag-iba na pakiramdam ko. Hindi pala kailangan mong kainin kapag alam mo ng bawal sa'yo. Yan. Alam niyo ba guys, marami talagang bawal sa atin. Hindi dahil kay JC Lord. Ako, minsan naiinis talaga ako pag maraming bawal. Kaya tinitest ko din kung yung bawal ba galing din sa Diyos o galing lang din sa tao. So marami talagang bawal. Pero kung yung bawal na yon, pag hindi mo ginawa, beneficial gawin nyo. Alright? So, i-test nyo lahat ng mga naririnig nyo. Pag nabasa nyo sa social media, wag agad maniwala. Sabi doon, patay na si Justin Bieber, click this. Meron ganun, no? Meron. You won $100,000. Click this link to claim your prize. Clinic, yung GCash niya nalimas. So, tingnan nyo guys, pag hindi natin tinest, yung mga nakikita natin, pwede tayo mapahamak. Mukhang maganda, no? Pagtataya tayo sa loto, alam mo ba, pre? Pakinggan natin, ha? Yung gusto mangyayari ng Diyos, no? Sabi nung isang lalaki, alam mo, pre, may nanalo sa loto. Naka-jackpot. 3 million. Tumaya ka na rin. Anong favorite number mo? Tinayaan niya yung favorite number niya. Nakailang taya na siya, hindi pa siya nagkaroon ng 3 million. Pero yung Lotto outlet, naka 3 million na sa kanya. So, meaning to say, meron tayong mga pinaniniwalaan na yung good fortune
nandun sa mga bagay na yon, baka nasa scatter, wala po doon. Ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala. Amen? So, huwag tayong maatat. Alam nyo guys, kung bakit parang hindi pa natin nakukuha yon, yung ganong bagay. May mga dahilan. Una, kapag nakuha natin yun, di natin kayang i-handle. Sabi, mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Kung hindi natin kayang i-handle tong bagay na to, hindi yun ibibigay sa atin ng Diyos. Kasi, masasayang lang. Kapag tama na ang panahon at kapag may kakayanan na tayo na i-handle yun, ibibigay yun ng Diyos. Kaya huwag tayo maging atat, magantay tayo sa Diyos kasi kapag ang tao ay nagmamadali, madalas nagkakamali. At kapag nagkamali, napapahamak. Alam nyo ba guys, na kapag nagkakamali, minsan naliligayahan tayong ulit-ulitin yun hanggat di natin nararamdaman yung mga consequences. Alam nyo ba yun guys? Na parang wala pa naman yung pamamalo eh. Sabi kasi ganito, pagka ginawa ko daw yan, mamamatay ako. Eh hindi pa namamatay, kaya tinutuloy-tuloy niya pa rin. No? Nagets nyo ba? So kapag pala tayo ay gumagawa ng mali, minsan nakaka-enjoy yan. Pero hindi ibig sabihin na nakaka-enjoy yan, mabuti yan sa atin. Alam nyo ba guys na maraming mga pahayag nowadays na lumalason talaga sa isip ng tao, mapabata, mapamatanda, at yung mga pahayag na yon tunog tama. Like for example, bigyan ko kayo ng senaryo. Sabi doon, magtiwala ka lang sa iyong sarili. Lahat ay magagawa mo. Ang ganda, no? Kailangan may tiwala ka sa sarili. Kasi pag wala kang tiwala sa sarili, yung sinasabi nila, wala kang confidence, tahimik ka lang, wala kang magawa, no? Parang tunog maganda. Pero alam niyo po ba na sinasabi ng salita ng Diyos, Kawikaan chapter 3 verse 5, kanino daw magtitiwala? Kay Yahweh. Kay Yahweh magtiwala buong puso at lubusan. At huwag mananangan sa sariling karunungan. Alam niyo po kung bakit dapat may confidence tayo, pero dapat hindi ang confidence natin nakadepende lang sa ating sarili. Kasi madalas ang tao nag-fail. Ang tao vulnerable. Ang tao marupok, may hindi kakayanan, mahina. Minsan malakas pero madalas mahina. Ganun po ang tao. At para pagkatiwalaan natin ang sarili natin para sa lahat ng bagay, mahirap po yun. Pero kung pagkakatiwalaan natin si Yahweh, ang ating Diyos, na kayang gawin ang lahat, na hindi nagkakamali, na hindi nagkakasala, makapangyarihan na lahat ng bagay, hindi pa nabigo, ni minsan, lahat ng pangako, tinutupad niya, wala tayong magiging kapahamakang mapupuntahan. Kaya pala, ang tao napapahamak sa kanyang buhay, minsan nagkakaroon tayo ng mga consequences, isa lang ang dahilan yan. Alam niyo kung ano? Mas pinakinggan natin ang ating sarili kaysa ang Diyos. Sabi din sa Jeremiah 17 verse 15, ito medyo kakaiba to. I hope na hindi kayo offended sa bagay na ito. Sinabi ni Yahweh, susumpain ko ang sino mang tumatalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Sa lakas ng mga taong may hangganan ang buhay. Jeremiah 17 verse 5. Sabi doon, sumpain daw ang sino man na tumalikod sa akin at nagtitiwala sa kanyang kapwa-tao. Alam niyo ba, may mga gantong instances na sobrang mahal nila yung tao. Tapos, pagka pinagkatiwalaan nila ang tao, higit pa sa tiwala
ng Diyos? Parang ganito. Kunwari, mag-asawa na, siyempre, mahal na nila isa't isa, Gusto nung isa magsimba kasi nagtitiwala siya na totoo ang sinasabi ng Diyos at ang utos ng Diyos ay dapat sundin. Sabi, kailangan kong magsimba. At yung isa ang partner niya, huwag ka magsimba. Ngayon, yung nagtitiwala, kung saan niya kinikiling ang kanyang tiwala, yun ang sinusunod niya. Sure yun. Pag ako nagtitiwala sa pera, mas malapit ako sa pera. So, lahat ng sinasabi ng pera lang ang papaniwalaan ko. Pag sa tao lang ako makikinig. Sa iba, hindi. Sa Diyos, hindi. Pero kung sa Diyos ako makikinig, ang paniniwalaan ko ay ang Diyos. Ang susundin ko ay ang Diyos. At hindi po totoo na yung mga pahayag, lalo na yung mga nagsasabi na pag mahal mo, suportahan mo. Nakarinig na po kayo ng ganon? Yung mga nagsasabi po ng ganyan, bulaang propeta din yan. Bulaang guru din yan. Ang ganda din pakinggan. Pag mahal mo, suportahan mo sa lahat ng gusto niya. Hindi naman lahat ng gusto niya mabuti. Kung ang gusto niya mali, bakit natin susuportahan? Kasi nagrereklamo sila na hindi, puro kayo hatred kasi hindi nyo kami sinusupport. Dapat sinusupport nyo kami para maramdaman namin ng tunay na pagmamahal. Love lang daw. Love lang. At alam niyo po ba, sabi sa salita ng Diyos, yung tunay na pagmamahal hindi kagaya nun. Nasuportahan mo kahit mali. Kaibigan mo, sabayan mo sa trip niyang mali kasi mahal mo sila. Pamilya mo, makijaming ka kapag may session sila kasi mahal mo. Hindi po ganon. Sabi sa Romans chapter 12, verse 19. Pwede po bang paki-flash sa screen? Roma 12, verse 19. Mga minamahal, Romans chapter 12, verse 19. Mukhang hindi yan yung verse. So, may 9. Try natin, 9. Parang dinadaya lang. Ayan. Sabi dito, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Maging tunay daw. Ang tunay na pagmamahal, ganito ang ginagawa. Kasuklaman ninyo ang masama. Pagmamahal pero kailangan masuklam sa masama. At pakaibigin ang mabuti. Pag masama, kasuklaman. Hindi isinusupport. Okay? May mga support group para sa ikabubuti nila, hindi para sa ikasasama. Ang nagtuturo ng kasamaan, magbubunga din ng kasamaan at kapahamakan ang dulo nito. Huwag nating paniwalaan na okay lang magmahal ng kapwa mo lalaki, kapwa mo babae. Kasi, meron sinasabi ang Diyos tungkol doon. Hindi pala yun pagmamahal. Basahin natin Leviticus 18 verse 22. Ito, sexual relationship to. Hindi mo pwedeng asawahin ng kapwa mo lalaki. Hindi mo pwedeng asawahin ng kapwa mo babae. Kung may nagtuturo niyan, huwag niyong pakinggan na okay lang daw yon kasi ang Diyos mapagmahal naman, dapat minamahal natin yung grabe yung dahilan nila, no? Sabi dito, wag
kayo makipagtalik sa kapwa niyong lalaki, yan ay karumal-dumal. Sa term ng Bible, karumal-dumal, matindi yun, no? Nakasalanan. Ibig sabihin, hindi yun ang tunay na pag-ibig kasi nga namumuhi daw sa masama ang totoong pag-ibig. Sa Romans chapter 1 verse 26 to 27. 1 verse 26, Roma 1 verse 26 to 27. Sabi dito, dahil dito'y hinayaan sila ng Diyos sa mahalay na pagnanasa. Ano kaya yun? Ayaw nang makipagtalik ng babae sa lalaki, ayon sa likas na kaparaanan, at sa halip ay sa kapwa babae sila nakikipag-ugnayan. 27, ganun din ang mga lalaki, ayaw na nilang makipagtalik sa mga babae ayon sa likas na kaparaanan, at sa kanilang kapwa lalaki sila na humaling. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay. Kaya't sila'y paparusahan ng nararapat sa kanilang mga masasamang gawa. Ibig sabihin pala, yung bagay na yon ay masamang gawa. Okay? Kung ang mga bagay na ito sa paningin ng Diyos ay masamang gawa, ito ay hindi tunay na pag-ibig. Kundi ano yun? Makalamang pagnanasa lang. Magkaiba ang love sa lust. Love lasts forever. Pero lust doesn't last forever. Tingnan nyo na lang yung spelling. Baka mabaligtad, ah. So, ibig sabihin, ang pag-ibig tumatagal sa panghabang panahon. At pangwalang hanggan. Yun, may tatlong nananatili, di ba? Pag-ibig, pananampalataya, at pag-asa. Pero pinakadakila daw doon ay pag-ibig. Ini-imitate yun ni Satanas na pinapakita sa atin na ang pag-ibig ay lust. Para dinideceive tayo na okay lang na mag-asawa tayo kahit 5. Kasi may iba nagdadahilan sa Bible nga, 5 asawa eh. Oh. Gagayahin ko din yung pagkakamali nila. Ano nangyari sa kanila? Sinabi din sa Bible kung anong kinahinatnan ng mga gumawa nun. Di ba nagkagulo-gulo sila? Ngayon, hindi porket nasa Bible, parang titingnan natin, uy, marami nga naman na asawa yun, okay lang. Hindi okay yun. Inilagay lang yun doon para makita natin na hindi pala yun okay. At kapag ginawa natin yun, na maging 5 asawa, meron yung pahirap para sa atin. Yung isa nga lang daw eh, na tinoyo, ang hirap na eh. Paano pa kaya yun 5? Di ba? Parang may buti malalayo yung mga asawa nila. Oh. Kundi nakakurot na yun. Ang tindi mag-react ng iba eh. So guys, tingnan nyo ah. Ayaw ng Diyos na tayo ay mahirapan. Kadalasan tayo ang gumagawa ng pahirap sa atin. At dahil nadideceive tayo na ganito yung form ng pagmamahal, akala natin okay lang yung ganong bagay. Kailangan nating maging aware. Kailangan nating mag-ingat. Okay? So, next na tayo na part. Yung hindi. Ay, sige, next. Yan. Yung ay na tayo. Malapit na tayo matapos. Identify the threat. Sa binasa natin sa Matthew chapter 7 verse 15, malinaw na tinutukoy doon yung threat ay yung false prophet. Actually, maraming threat sa buhay natin. Pero ang pinag-uusapan muna po natin sa pagkakataong ito, yung false prophet. At ipinapakita ng mga false prophet na sila ay nag-aanyong tupa. Clothing in sheep
cloth. Ibig sabihin, hindi pala natin kagad yun nahalata. Kung tayo mga tupa, akala natin tupa lang din yun. No? Pero yun pala ay mabangis na asong gubat. Ibig sabihin, threats are not easily identified. Merong virus sa computer, yung tinatawag na Trojan, hindi mo mahalata. Kadalasan yung mga phishing link, yung mga virus, mukha silang totoo, hindi scam. Yung mga scammer na mga business, mukha silang legit. Meron pa silang pinapakita mga permit na yan. Meron pa silang opisina. Ang galing nilang magpanggap para lang lokohin ng tao. At ganun din yung mga false prophet kasi inspired sila ni Satanas. Kaya pag tayo nagbabalak na maging scammer, magiging inspired din tayo ni Satanas. Huwag na po nating subukan. So yung mga false prophet na yan ay hindi madaling ma-identified. Kaya kailangan nating maging aware. Pag sinabing hindi madaling ma-identified, sila ay laging naka-camouflage mode. Alam nyo guys yung camouflage? Sa mga army, naka-camouflage sila na parang green, tapos para may batik-batik. Nag-iisip ako ng bata ko, bakit hindi na lang sila nag-pink o kaya nag-yellow, nag-blue, para Power Rangers? Di ba? Parang astig kasi pagka yung mga Rangers, ganon. Pero yung suot nila na, yung mga totoong Rangers totoong Rangers, naka-camouflage sila. Tapos, hindi ko maintindihan, ba't naglalagay-lagay sila dito ng para mga uling-uling, dumi-dumi. Yung pala, para pagka may kalaban, di sila mahalata kasi mukha silang puno. Mukha lang silang halaman. Mukha lang silang mga part ng kalikasan. Yun pala yung dahilan nun. Para hindi sila ma-identify. Pag sinabing camouflage mode, nagbabalat kayo. Nagkukunwari lang at hindi mo ito mahalata agad. Kung hindi tayo mag-i-effort na gawin yung unang dalawa. Okay? 'Di ba? Sana walang ganun dito sa church, no? 'Di ba may mga kunwari, attend, no? Attend sila tapos magpre-pretend para makabingwit sila ng girlfriend. May mga ganon, guys. So, beware. Especially sa mga youth na mga babae. Kasi baka may pumasok sa church, bingwiting kayo. Hindi kayo isda. Tandaan niyo yan, guys, ha? Hindi kayo isda. Hindi porket, sabi, ay, Christian din ako, makiki-attend ako dyan. Tas yung pala, merong ibang intention. No? At ang mahirap, kapag kauna umattend, pag nakuha na nila, pati yung uma-attend, hindi na rin na-attend. Kaya nga sila uma-attend kasi gusto nilang maka-fellowship si Lord. Nung hindi na sila umattend, nasa na yung ka-fellowship ni Lord? Ayun, ka-fellowship na yun ng bibingwit. Ayaw ng hari, gusto mangingisda. So, maging maingat po tayo, guys. Hindi porket ang ganda ng bihis, magandang-maganda. Kumbaga, pag tiningnan mo model, babae na agad. Baka pagka nagsalita, magulat kayo. Pare. Kaya pala, pinag-iingat tayo kasi hindi lahat ng nakikita ng ating mata tama. Hindi lahat ng kumikinang ginto. At yung nag-o-offer ng ginto para daw isalba ang Pilipinas, sana nga na yung gintong yon makatulong. Pero pagka tayo'y pinangakuan, wag kagad tayong niwala. Baka yung ginto maging 500 lang. Kaya guys, napupuno ng mga korap sa Pilipinas. Kasi yung mga tao, guys, di man nila aminin, gusto din nila ng korap.
kasi namimigay ng 100. Hindi, mabait yun eh. Kasi 300 na. Yung 300, parang ganito, sabi na, akin na, yung 300 mo, gagawin ko 300 ko. Papalaguin ko, pero mapupunta pala sa kanya. So maging aware kayo. Huwag kayo basta buboto. Dapat pala, ang binoboto natin, may takot sa Diyos. Kasi kapag yan ay may takot sa Diyos, ang gagawin yan, gusto ng Diyos. Pag natakot yan, na baka maghirap lang siya, natakot siya na baka yung kayamanan niya maubos at malaki yung kitaan pagdating sa politika, yun ang hahabulin niya. At hindi niya gagampanan ang kanyang tungkulin. Sinong kawawa? Tayo din naman. Gusto ng Diyos na hindi tayo laging kawawa. Pili tayong tinutulungan ng Diyos para masalba sa kahirapan. Huwag na natin pahirapan ang ating sarili. Maging matalino tayo at maging mapagbantay. Kaya nga sabi doon, sa mga ganong klase na mga tao nangangako o mga propeta, hindi lang mga propeta, pati mga guro, stay away from them and stay awake. Hindi tayo pwedeng lumayo, parang aalis ako pero tulog ako. Walang ganon, sleepwalking. Lahat ng umaalis, ibig sabihin, aware sila na mapanganib yon. Gising sila. At ang gising ay may malinaw na diwa. Nag-iisip. Meron nakapagsabi sa akin, ang ulo daw ay hindi lang patubuan ng buhok. May utak yan. Gamitin din. Kaya bakit yung utak natin continuously nag-i-expand? Hindi siya nauubusan actually. Kapag tayo ay lumalaki at nag-iisip ng mga bagay na makabuluhan na makabuluhan, yung utak natin kusang nag-i-expand, strengthen, tumitibay, at mas nakakapag-isip tayo ng mas maganda at ng mas mabuti. Bakit kaya ang utak nilagay sa taluktok? Sa tingin niyo po. Bet hindi yung utak nasa talampakan. Kasi dapat, ito unang gagana. Ito unang gagana. Hindi puro puso-puso lang. Pinusuan ko na po. Delikado yon. Ginagamit ang isip. Hindi kutob-kutob lang. Guys, sa mga estudyante, huwag nating sisihin ng Diyos kapag bumagsak tayo sa exam kasi sinapuso lang natin ang pagsagot. Hindi, pinupusuan ko. Ito yung tamang sagot eh. Naalala ko nung bata ako, minsan, na nangyayari, ang ginagawa ko, kutob, umaasa ako sa kutob. Kapag ka naulit yung tanong, ang gagawin ko, guys, kunwari naulit yung tanong, no? Ang sagot ko sa ang sagot ko dun sa item na yun, A. Pero naulit yung tanong, para tatama ako, at sa alinmang dalawang yon, ang gagawin ko, yung isa B. Para yung isa, pwedeng tama. Yung isa, pwedeng mali. Ang gusto ng Diyos, hindi ganun ang gawin natin. Guys, hindi natin pwedeng hulaan ang buhay. Hindi pwedeng hula-hula lang. At isa, na dapat nating matutunan, wag din tayong magpahula. Ang hula, kadalasan hindi natutupad. Hula lang yon. Pero alam nyo ba yung ibang tao, hindi talaga sila nang huhula, kundi ina-analyze lang nila yung mga evidence at tinutugma nila yon para makita yung result. Para example, hindi ibig sabihin na ibinagsak ko to, hulaan ko to. Pag binitawan ko, babagsak.
hindi yun hula. Tama? Kasi yun talaga yung katotohanan, merong gravity. At kung mayroong manghuhula, yung kapalaran natin na iasa natin sa manghuhula, sa mga occults, yan, mga occults, mga albularyo, pag may sakit tayo, ang magpapagaling, albularyo. Hindi po albularyo ang magpapagaling. Ang Diyos po ang magpapagaling sa atin. Huwag po natin iasa sa kanila. Maging alisto po tayo. At kung merong mga huwad na propeta, meron ding mga huwad na guro. Ito ang kailangan nating malaman para hindi tayo mabiktima. Sabi doon, basahin muna natin ulit. Matthew 7, verse 16 to 20. Yan. Yan. Makikilala, nasa na ba? Matthew 7, verse 16. Ayun, may kilala ninyo sila sa kanilang mga blackout. Kilala nyo sila sa kanilang mga gawa. Mapipitas ba ang ubas sa puno ng dawag? O ang igos sa matinik na halaman? Mabuti ang bunga ng mabuting puno, subalit masama ang bunga ng masamang puno. Hindi maaring mamunga ng masama ang mabuting puno at hindi maaring mamunga ng mabuti ang masamang puno. Ang bawat punong hindi mabuti, ang bunga ay puputulin at itatapon sa apoy. Kaya't makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Akala ko sumasabay lang sa pikit ko eh. So, ang sabi dito, makikilala natin sila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. We can now identify them by their fruits. Di ba sabi, ang mga bulaang propeta, bulaang mga guro ay mahirap ma-identify, pero pwede pala nating ma-identify by their fruits. Kung paano sila mamuhay, kung paano sila kumikilos, at kung ang mga ginagawa nila ay mabuti, magbubunga yun ng mabuti, at kung ang ginagawa nila ay masama, magbubunga yon ng masama. At panigurado, ang nagbubunga ng masama, bulaan yun. So tayo ay maging aware. Ngayon na-identify na natin siya. Hindi lang po pala propeta, pati din guro. No? Sa 2 Peter, o ikalawang Pedro, verse 1 to 22. Ito yung sa guro. Medyo mahaba nga lang to, guys. Pero kapag to na basa natin, verse 1 hanggang 22. Pag nabasa natin, malaking tulong to sa atin para maiwasan sila. Ikalawang Pedro, chapter 2, verse 1 hanggang 22. Noong una, may mga huwad na propetang lumilitaw sa Israel. Yan ang uso dati. No? Gayon din naman, may darating sa gitna ninyo na mga huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong tumubos sa kanila ay kanilang itatakwil. Pero mo, si Jesus na kanilang Diyos at Panginoon, tatakwil nila. Sabihin nilang hindi Diyos. Kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. Marami silang mahihikayat. Totoong-totoo to, no?
na sumusunod sa kanilang kahalayan, at dahil dito, pati ang daan ng katotohanan ay malalapastangan. Sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamamagitan ng kanilang aral na katang-isip lamang. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila, at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Hindi pinatawad ng Diyos sa mga anghel na nagkasala. Sila'y itinapon sa impyerno, kung saan sila'y ginapos sa kadiliman upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay, at ang 7 niyang kasama, sinumpa at tinupok ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masamang tungkol sa kanilang kasasapitan. Ngunit niligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid na lubhang nabagabag ng mga kahalayang ginagawa ng masasama noong panahon niya. Naghirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasaksihan niya araw-araw habang siya'y nakatira doon. Kaya alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya, at kung paano paparusahan ang masama hanggang sa araw na sila'y hatulan, lalo na ang sumusunod sa mahalay na pagnanasa ng katawan at ayaw kumilala sa makapangyarihan. Pahangas at mapagtaas ang mga huwad na gurong ito. Wala silang pakundangan sa mga tagalangit, at sa halip ay nilalapastangan pa nila ang mga ito. Samantalang ang mga anghel na higit na malakas at makapangyarihan ay hindi gumamit ng panalait sa kanilang pagharap sa Panginoon ng sakdal laban sa mga ito. Ang mga taong ito ay parang mga hayop na walang isip at ipinanganak upang hulihin at patayin. Kinakalaban nila ang mga bagay na hindi nila nauunawaan, kaya't papatayin din sila tulad ng mailap na hayop. Pahihirapan sila gaya ng pagpapahirap nila sa iba. Kaligayahan na nila ang hayagang magbigay kasiyahan sa kanilang pagnanasa. Dumadalo pa naman sila sa inyong salo-salo, ngunit kahiyahiya at kasiraang puri ang kanilang ginagawa. Ikinatutuwa nilang kayo'y kanilang nililinlang. Wala silang hinahanap kundi ang pagkakataong makiapid. Wala silang sawa sa paggawa ng kasalanan. Itinutulak pa nila sa pagkakasala ang mahina. Sila'y mga sakim at sila'y isinumpa. Lumihis sila sa matuwid na landas at naligaw. Tinularan nila si Balaam, anak ni Beor, na nagpahalaga sa salapi kapalit ng paggawa nila ng masama. Dahil sa kanilang kasalanan, siya'y sinumbatan ng kanyang asno na nagsalitang parang tao upang siya'y sawayin sa kanyang kabaliwan. Ang katulad ng huwad na gurong ito ay mga batis na walang tubig at ulap na itinaboy ng malakas na hangin. Inilaan na ng Diyos para sa kanila ang napakalalim at napakadilim na lugar. Sa pamamagitan ng mayayabang na pananalita na panay kahangalan lamang, ginagamit nila ang pagnanasa ng laman upang maakit sa kahalayan ang mga nagsisimula pa lamang. Lumayo sa mga taong namumuhay ng may kalikuan. Ipinangako nila ang kalayaan, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan, sapagkat ang tao ay alipin ng anumang dumadaig sa kanya. Sapagkat kung nakatakas na sa kasamaan ng sanlibutan, ang taong kumikilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas, ngunit muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay mas masahol pa sa dati. Mabuti pang hindi na nila nalaman ng daang matuwid kaysa pagkatapos malaman ng banal na utos na itinuro sa kanila
ay talikuran nila ito. Ang nangyari sa kanila ay nagpapatunay na totoo ang kasabihang, ang aso pagkatapos sumuka ay muling kinakain ang iniluwana, ang baboy na pinagliguan ay bumabalik sa putikan. So, ang dami ng mga description, no? Pero, ito yung warning sa atin. Warning sa atin. Na-identify natin kung sino yung mga bulaang guro, bulaang propeta. Huwag po natin silang paniwalaan. Huwag nating gagawin ang mga sinasabi nila at mga ipinapagawa nila. At huwag din po natin hayaan na dahil sa pakikinig natin sa kanila, tayo ay mawala at tumalikod sa pananampalataya. Yung mga prophet na yan ang mga guru na yan, ang mga tinuturo niyan, kadalasan okay lang gumawa ng masama. Mahabagi naman si Lord Mapagpapasensyahan naman. Kaya okay lang kahit hindi tayo sumunod. Huwag po tayong maniwala doon. Yung mga hyper grace teaching, huwag po nating paniwalaan. Yung mga prosperity gospel na wala sa hulog, huwag po nating paniwalaan. Na kapag tayo ay nag-ika po, ganyan, binigay natin lahat ng ari-arian natin sa pastor na yan, di ba? May jet ski yung pastor, may helicopter, yung membro, sobrang hirap. Di naman talaga yumaman, nauto lang, di ba? Mag-ingat po tayo sa ganon. Marami mga scammer, magpapanggap na sila'y lingkod, pero iba ang kanilang interes. Wag po tayong palilin lang. At wag din po nating hayaan ang ating sarili na maging kagaya nila. Isa pa sa panawagan ng Diyos, wag po nating hayaan na tayo ay ma-backslide. Wag po nating tangkain. Mahirap yun. Sabi doon, kapag tayo ay bumalik sa masama nating pamumuhay na parang tinalikuran natin ang ginawang sakripisyo ng Diyos kung bakit siya namatay dahil tayo'y makasalanan at yung kasalanan na yun ang dahilan kung bakit siya namatay at pinagbayaran niya ng Diyos, tas babalik pa tayo sa kasalanang iyon ng paulit-ulit. Ang gusto po ng Diyos, talikuran natin yon kasi iniligtas na tayo mula doon. At kung babalik pa tayo sa masama nating pamumuhay dahil lang nasaktan tayo sa mga ka-churchmate natin, dahil lang sa meron tayong mga nakikitang kakaiba sa kanila, no? Nawala tayo sa Panginoon, ibig sabihin ng pananampalataya natin, wala sa Panginoon, nasa kanila. Sabi, faith is not by sight Kadalasan di natin nakikita. Kung tingin tayo ng tingin, madali tayong matitisod. Pero kung ang titingnan natin ay ang Diyos, hindi tayo matitisod. At kapag tayo ay natisod, panigurado, lalagapak tayo, putikan, labas natin. At ang nasa putikan, siguradong na dudumihan. Pwede tayong bumagsak, bangon lang ulit. Pero yung tumalikod na, ayoko na, mas okay naman kasi yung dati kong pamumuhay, mas masaya pa ngayon kasi walang bawal. Okay pa yun kasi parang ang laya ko, ang dami kong kaibigan, okay na konti lang yung kaibigan natin, at least totoo. Totoong naglilingkod sa Diyos. Kasi minsan nakakagawa din ng pagkakamali yan. May isip nyo din parang hindi totoo sinasabi nito. Pero ang Diyos totoo siya. At ang tao na kanyang minamahal at ang kanyang mga lingkod na nagnanais na matulad sa kanya, unti-unti niyang ginagawang kawangis niya. At kapag nakita natin yon, hindi na sila kamukha ng bulaang propeta. Kamukha na sila ni Jesus. Amen. At ang pag-aasam natin, guys, ay
maging kamukha ni Jesus. Kapag ang naririnig natin ay maging kamukha ng kakaiba, wag nating silang pakinggan. At wag nating subukan na sila ay paniwalaan. Sabi nga, wag mong subukan. Masisira buhay mo. Wala naman sigurong gustong masira ang buhay. Gusto ng Diyos na hindi masira ang ating buhay kasi siya ang nagbigay sa atin ng bagong buhay. So let us pray. Aming Diyos, alam ko po na ang mundong ito ay punong-puno ng karahasan, punong-puno ng kasamaan, at maraming lumilitaw na nangangaral, na may ibang motibo, na may ibang intensyon. Sila'y nangangaral upang iligaw ang mga hinirang mo po, o aming Panginoon. Huwag mo pong hayaan na ang mga kapatid po namin sa pananampalataya ay mabilog ng kanilang mga pananalita. Dalangin ko po, O Diyos, na ingatan mo po ang kanilang mga puso at isip sa mga gantong bagay. Tulungan mo po silang maging handa, maging alisto. Mag-aral po sila mula sa iyo. Ikaw po ang siya magturo ng mga bagay na dapat po nilang maunawaan. At dalangin ko po, O Diyos, na ang pagsama at patnubay ng iyong banal na spirito ay sumaaming lahat. Dalangin ko po, Panginoon, na sa lahat ng aming maririnig, na sa lahat ng aming makikita, ito ay aming subukin. Lagi po kaming magpasakop po sa iyo, O Diyos. At tulungan mo po kami na ikaw ay sangguniin sa lahat ng aming gagawin. Tulungan mo po kami sa aming kahinaan. Hindi po namin kayang mag-isa. Kami po'y parang mga tupat mahihina. Kung wala ang aming pastol, madali kaming sunggaban ng asong gubat. Protektahan niyo po kami. Ingatan mo po kami, O aming Panginoon. Tulungan mo po kaming maging alisto at maging handa na sa muling mo pong pagbabalik kami makasama mo po dyan sa iyong kaharian. Dalangin ko po, O Diyos, na sa aming pamumuhay, gamitin po namin itong iyong biyaya para kami ay magbigay ng kaluguran sa iyong pangalan. Dalangin ko po na itakwil po namin ang anumang kasamaan at sa amin pong pamumuhay, ikaw po ang patuloy na magtuwid po sa amin. Itumpak mo pong lagi ang aming mga lakad. Ikaw po ang magsilbi po naming ilawan na makita po namin ang tamang daan sapagkat ikaw ang daan ng katotohanan at ang buhay. At kung kami hiwalay sa iyo, hindi po kami makakapamunga. Ikaw po ang puno at kami iyong mga sanga. Tulungan mo po kami na ang nutrisyon ay lagi po naming hanapin sa iyo. Kauhawan po namin ng iyong salita. Basahin po namin ang iyong mga salita. At ito po'y aming isa puso nang hindi kami magkasala laban sa iyo. Aming Diyos na banal, tulungan mo po kaming mamuhay na may kabanalan. Ikaw po ang kumontrol sa aming isipan, sa aming puso. At turuan mo po kaming ibigin ka ng lubusan. Nang sa gayoy magawa po namin ang iyong kalooban ng may buong pagsusumikap, ng may buong katiyagaan, at maging sa kahirapan, at maging sa pagtitiis, kami ay makatayo na may katapatan na naglilingkod sa iyong dakilang pangalan, o aming Panginoong Hesus. Ito ang aming dalangin. Sa iyo ang parangal, papuri at pagdakila sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Siguro mas masarap mag-preach dito, no? Ayan. Joke lang. Amen. Grabe, nag-livestream si Dave. Ayan, beware of dogs. Grabe, astig. Nalala ko tuloy yung yung joke ng lalaki at babae.
Sabi ng yung isang lalaki, nahalikan niya yung babae, yung isa. Sabi ng babae, wag po kuya. Tapos sabi niya, Christian ako dati. Tapos sabi ng lalaki, wala akong pakialam sa religion mo. Tapos sabi niya, di daw siya pinatapos. Kasi sabi niya, Christian ako dati. Dati Christine. Ayan, bakla pala. Sorry. Di ba? Mag-ingat tayo sa mga pagkunwari. Ayan. Anyway, so yun. Dako na po tayo sa ating pagbibigay. Ayan, sabi po sa salita ng Diyos, sa 2 Corinthians chapter 9, verse 7, ayan, sabi dito, ang bawat isa'y dapat magbigay ng ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Ayan. So, ang focus po ng ating pagbibigay hindi lang po for our church, syempre, to glorify God din po. Ayan. Sa pagbibigay natin na may kagalakan, nawa sa pamamagitan nito is mag-glorify natin ang ating Diyos. Ayan. Sa pamamagitan ng sa mga pagbabalik natin ng mga pagpapala. Ayan. Sige. Ay, baba. Ano, special number ba muna? Ay, hindi. So, ayan. Sige. Habang kinukuha po natin yung mga sobre po natin, may mga sobre po tayo dyan, tayo po yung magbigay. Ayan. Ayan, sige. Ayan. Habang hawak po natin yung mga sobre natin, nakaloob po natin sa Panginoon, tayo po yung mag-pray. Aming Diyos, salamat po Panginoon sa pagkakataong ito na kami makakapagbalik ng pagpapala, O Diyos. Salamat po Panginoon sa lahat ng mga nangyari po Panginoon sa amin. Kami yung pinagpala, kami yung binusog, kami po Panginoon ay yung pinuprovidean, Panginoon Diyos, ng mga bagay na nararapat po Panginoon sa amin. At salamat po Panginoon sa iyong katapatan dahil sa pamamagitan na ito, mapapamalas din po namin yung katapatan na nakita po namin po Panginoon sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay na ito. Naniniwala po kami na may maganda po itong bunga at para ito si kalalago at extension po Panginoon ng iyong gawain. Salamat po sa po na pinagkakatiwala ang lahat po ng ito. In Jesus' name. Amen. Ayan, malaya na po tayo magpakapagbigay. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord, yeah. It will come back to you. Good measure, as now shaking together, running over again. When you give to the Lord. Give the Lord. A smile on your face. Give it to you. So give, and it will come back to you. Good measure, as now shake it together. Yan. Give and it will come back to you. Amen? Dahil ang Diyos ay hindi kailanman magkukulang sa atin. Ayan. God is good. And all the time. Sabi ng boss ko, bakit daw God is good lang? Di ba dapat great? So sabihin natin, God is great. All the time. Yan. God is great na daw kasi siya ang pinaka-highest. Hindi lang good. Great. And the best. Ayan. So ngayon, tayo ay makakatunghay ng special number ng mga bata. Kaugnay nito ang kanilang paglapit at pagkatok sa ating mga puso para sa darating nilang Christmas celebration and gift giving. Ayan. So,
Mga kapatid at sa mga kasama namin sa live, samahan niyo po kami sa panonood. Naway maging comfortable kayo dyan sa kinaupuan ninyo at habang nanonood. So let us watch them. Low sound. Okay. Mahina lang. Para di ma-overpower yung mga bata. Low sound check. Hello. Hello. Okay na tayo. If I were there on the silent night, would your angels sing praises in the sky? If I were there with a glowing haze, with humble shepherds to seek His holy place. If I were there, I'd find a manger and bow before the tiny Savior. I sense the peace that fills the air. If I were there, if I were there. If I were there, Would I see the star? Enjoy with wise men and journey from afar. If I were there, would I gladly bring my finest treasure to lay before my King? If I were there, I find the manger and bow before the tiny Savior. I sense the peace that filled the air. If I were there, if I were there. it's not there. But inside I know that precious baby who came so long ago was Jesus Christ, Lord in heaven and earth. I sing His praises, I celebrate His birth. If I were there, I'd find the manger and bow before that I the Savior. I sense the peace that filled the air. If I were there, if I were there. If I were there. Wow, palakpakan naman natin ang mga batang ito na napaka-cute na umawit ng may pinamtang, anong tawag dyan? If I Were There.
Wow, ang galing naman ni Kuya Elijah. Ang galing naman ni Kuya Elijah mag-keyboard. Ayan, so mga kapatid, ang Children Ministry Department po ay lumalapit, kumakatok sa ating mga puso para po sa kanilang darating na Christmas celebration and gift giving sa darating na December 20 hanggang 21. Ayan. So, ito po ay idadaos natin sa unang araw ay dito, tatlong outreaches ang mapupuntahan. Okay, so hintayin natin yung poster muna. And yung mga nakikinig. Ang lahat na may tenga ay makinig. Ayan. So, ayan. Where's the poster? So yun, sa unang araw po, ang target po ay tatlong outreach, tama no, Ate Janela? So, it will be start sa Friday, which is yung December 20, dito muna sa Floodway.
Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba? Narinig mo na ba na ang Diyos ay magbubuhos ng masaganang pagpapala? Tumanggap ng kaligtasan, kalayaan, kapahingahan at kapayapaan, kagalingan at katugunan sa lahat ng ating mga pangangailangan. Ang Jesus Christ, our Deliverer Christian Fellowship ay nakahandang maging daluyan ng masaganang pagpapala para sa iyo. Samahan niyo po kami sa gawain ng Panginoon. Maaabot ka kahit sa loob ng iyong tahanan through our different online platform. You are invited! Come, join us! Halina! Tara! At ihandog ang ating mga pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Be online and be blessed! Be online and be blessed! Be online and be blessed.